Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayon ay susuriin natin ang paksaang pangangalaga sa bato at malusog na pamumuhay sa katandaan. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ang mga itlog na tila masustansya tuwing umaga ay maaring maging sanhi ng unti-unting pagina ng bato at mga daluyan ng dugo paglampas ng edad 70? Mahal na mga kababayan, alam ko na marami sa atin ang nagsisimula ng araw sa pamilyar na itlog na may buong paniniwala na ito ay isang gintong pinagmumulan ng nutrisyon na nakakatulong na mapanatili ang kalusugan, nagpapalakas ng sigla at nagpoprotekta sa katandaan. Hindi mali ang paniniwalang iyon, ngunit ang mahalaga ay hindi ito kumpleto. At ang kawalang kumpletong iyon, ang tahimik na lumilihang mga pressure na pinapasang ang ating mga bato araw-araw nang hindi mo nalalaman. Nung bata pa, ang ating katawan ay parang isang malakas na makina na kayang iproseso ang iba't ibang pagkain na mayaman sa protina at kolesterol nang walang masyadong abala. Ngunit paglampas ngang edad 70, nagbabago ang lahat. Ang funksyon ng pagsala ng bato ay bumababa. Ang mga daluyan ng dugo ay nagsisimulang tumigas at ang kakayahan ng metabolismo ng taba ay hindi na tulad ng dati. Sa panahong ito, ang isang pagkain na tila inosente tulad ng itlog, kung hindi wastong ginagamit, ay maaring maging sanhi ng pagtaas ng pamamaga, pagpapabilis ng proseso ng fibrosis ng glomerulus, at tahimik na nagpapababa ng mga tagapagbahiwati ng kalusugan. May isang kaso akong nakatakpo na hindi ko makalimutan. Iyon ay si Tatay Juan, 73 taong gulang mula sa Cebu. Siya ay isang taong napakadisiplina sa kanyang pamumuhay. Tuwing umaga ay kumakain siyang 2 pinakuluang itlog na may paniniwala na ito ang sikreto sa pagpapanatili nga kalamnan at tibay sa katandaan. Sa loob ng maraming taon, halos hindi siya lumiban ng isang araw, ngunit isang araw ang kanyang katawan ay nagsimulang magbigay ng mga abnormal na senyales, bahagyang pamamagang paa, bigat ng katawan, at lalo na ang matagal na pag-ihi na may bula. Nang suriin ng mas malalim, natuklasan ko ang isang nakakabahalang katotohanan. Ang funksyon ng pagsala ng kanyang bato ay bumaba ng mas mabilis kaysa sa normal, kasama ang mga senyales ng pamamaga at metabolic disorder. Ang nakakalungkot ay hindi siya kumakain ng basta-basta, ngunit ang tila tamang paraan ng pagkain ay hindi na angkop para sa kanyang katawan sa yuktong katandaan. Mahal na mga kababayan, hindi tayo ipinagkanulo ng ating katawan. Ito ay sumasalamin lamang kung ano ang inilalagay natin dito araw-araw. Ang isang magandang pagkain ay hindi nangangahulugang ito ay maganda sa bawat sitwasyon, bawat edad, bawat kombinasyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng nutrisyon at pinsala ay minsan ay nasa paraan lamang ng paggamit. Sa pagbabahagi ngayong araw, susurin natin ang 3 pinakamapanganib na kombinasyon sa pagkain ng itlog na hindi sinasadyang ginagawa ang maraming matatanda araw-araw. Kasabay nito, ituturo ko ang 3 tamang paraan ng paggamit upang kapwa mapakinabangan ang nutritional value at maprotektahan ang bato at vascular system ng sustainable. Mangyaring huwag lumayo sa screen at sundan ng maingat hanggang sa huling mga minuto. Dahil sa kakulangan ng isang malit na detalye sa paghahanda o pagpapares ng pagkain, maaring hindi sinasadyang ginagawa mo ang masustansyang itlog na isang pasanin na sumisira sa iyong mga bato araw-araw. Ilalahad ko ang sikreto ng 8 minutong ginto at ang mga bagay na
Maniwala ka sa akin. Kakaunting doktor ang may sapat na oras upang ipaliwanag ng detalyado sa klinika. Bago tayo sumisit sa pinakamalalim na profesional na nilalaman, mayroon akong isang taimtim na katanungan na nais kong itanong sa iyo. Bukod sa itlog, mayroon bang anumang uri ng pagkain, prutas, o dietary supplement na ginagamit mo pa rin araw-araw dahil narinig mong ito ay mabuti para sa iyong katawan, ngunit sa kaibuturan ay tahimik kang naaalala kung talagang angkop ito sa iyong kondisyon sa katandaan? Mangyaring maglaan kaunting oras upang isulat ang kanilang mga pangalan sa seksyon ng komento ngayon. Ang iyong pagbabahagi ay hindi lamang isang katanungan, kundi maaring isang susi upang buksan ang daan sa buhay para sa isa pang matandang kaibigan na nakakaranas ng katulad na sitwasyon. Ang itlog ba na kinain mo para sa agahan ay talagang isang nakakapagligtas na tonic o isang tahimik na mamamatay na sumisira sa iyong mga daluyan ng dugo bawat minuto? Sisikapin nating alisin ang nakakatakot na lihim na ito ngayon. Unang bahagi. Ang madilim na sulok ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan at ang nakakatakot na katahimikan sa harap ng pagkasira ng bato. Mahal na mga kababayan, mayroon bang mga tahimik na gabi kung kailan ang katawan ay nagsisimulang magsalita sa pamamagitan ng hindi malinaw na mga senyales tulad ng pananakit ng likod, pag-ihi sa gabi, at hindi regular na pagtulog? Naitanong mo ba sa iyong sarili kung bakit ang mahahalagang bagay tulad ng kalusugan ng bato ay bihirang ipaliwanag ng malinaw, malapit, at tapat? Bakit maraming beses kapag nagpapatingin sa doktor, tanging mga numero lamang ang natatanggap mo tulad ng creatinine at eGFR? Mga terminolohiya na tila napakaagam ngunit kulang sa paliwanag upang lubos mong maunawaan kung anong estado ang iyong katawan. Gusto kong makan direkta ngunit gusto ko ring makan patas at responsable. Hindi tahimik ang sistema ang pangangalagang pangkalusugan dahil sa pagwawalang bahala, kundi dahil ang kasalukuyang operasyon nito ay pangunahing nakatuon sa diagnosis at paggamot kapag malinaw na ang sakit. Sa halip na maglaan ng sapat na oras upang maipaliwanag ng detalyado ang bawat maliit na pagbabago sa katawan ng bawat tao. Sa isang araw ng trabaho na may maraming pasyente, minsan kailangang bigyang prioridad ng doktor ang mas malubha at mas kayat na mga kaso at ang puwang na iyon ang nagiging dahilan upang maraming matatanda ang hindi nakakaalam na ang kanilang mga bato ay tahimik na bumababa mula pa sa simula. Ang nakakalungkot ay hindi gaanong sumisiga ang bato para sa tulong tulad ng puso o baga. Hindi ito masakit ng matindi, hindi ito nakdudulot ng mataas na laknat, at hindi ito nakpapapunta sa iyo sa ospital kaagad. Nagpapadala lamang ito ang napakagaan na mga senyales tulad ng kawalan ng gana, pagkapagod ng walang malinaw na dahilan, mas madalas na pag-ihi sa gabi, o pakiramdam ng paninikip sa likod. Ngunit dahil napakagaan at napakatahimik, madali nating binabalewala. Iniisip na ito ay senyales lamang ng pagtanda. Sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga nasa edad at matatanda, isang bagay ang napakalinaw sa akin. Ang kakulangan ng kalaman tungkol sa katawan ay hindi dahil sa kawalan mo ng pag-alala, kundi dahil sa kakulangan ng tamang patnubay. May mga taong napakaingat sa pagkain, umiwas sa lahat ng uri ng pagkain, ngunit hindi sinasadyang lumilihang metabolic burden sa kanilang mga bato dahil hindi nila naintindihan ang panloop na prinsipyo. May mga naniniwala na ang pagkain ng masustansiya ay mabuti, ngunit hindi nila alam
na ang pagkain sa maling oras, sa maling kombinasyon ng pagkain ay maaring maging sanhi ng labis na trabahong bato. Hindi ako tumatayo sa posisyon ng pagpuna sa anumang sistema, ngunit pinipili ko ang ibang paraan, ang pagtulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong katawan upang aktibong maprotektahan ang iyong kalusugan mula sa pinakmulan. Dahil kapag naintindihan mo, hindi ka naganap na umasa sa mga numero ng pagsusuri kundi matututunan mong makinig sa iyong sariling katawan araw-araw. Nakakita akong maraming kaso kung saan kapag sinuri, ang function ng bato ay bumaba ng malaki. Ang ilan ay nawalan ng higit sa kalahati ng kanilang kakayahan sa pagsasala at bago iyon ay halos walang malinaw na sintomas. Ang sinabi nila sa akin ay hindi reklamo kundi isang napakagaan ngunit nakakaligalig na pangungusap. Sana naintindihan ko ng mas maaga. Ang pangungusap na iyon ang nagpaisip sa akin ng husto at ito rin ang dahilan kung bakit pinili kong ibahagi ang kaalamang ito sa pinakamadaling paraan. Gayunpaman, kailangan ko ring linawin ang isang bagay upang hindi ka magkamali at labis na mag-alala. Ang mga impormasyong kumakalat tulad ng ilang paraan ng pagkain na agad na sumisira sa bato ay kadalasang pinapalabis upang makakuha ng atensyon. Sa katunayan, ang bato ay hindi apektado ang isang pagkain kundi ang matagal na gawi. Halimbawa, ang madalas na pagkain ng napakaalat, paggamit ng maraming processed foods, o hindi balanse na nutrisyon sa mahabang panahon ang dapat bigyang pansin. Ang pinakamahalagang bagay na nais kong tandaan mo ay hindi ang matakot, kundi ang maunawaan ng tama at ayusin kaagad. Hindi kailangan ng bato na maging ganap kang perpekto kundi kailangan nito ang iyong katatagan sa mga pagpipilian araw-araw. Kapag kumain kang bahagyang mas magaan, natulog ng bahagyang mas maaga, nabawasan ang pag-alala, at pinanatili ang isang regular na ritmong buhay, ang matila na pakalit na bagay na iyon ang pinaka-sustainable na paraan upang maprotektahan ang iyong mga bato. Ikalawang bahagi, mga babala at huling senyales ng saklolo mula sa glomeruli. Mahal na mga kababayan, pagdating sa bato, palagi kong ginagamit ang isang napakatotoong larawan. Ito ang pinakatapat, ngunit pinakatahimik na organ sa katawan, araw at gabi. Bawat maliit na unit na tinatawag na glomerulus ay masipak na nagpapaputok ng dugo, nagtatanggal ng toxins, nagbabalanse ng tubig at electrolytes nang walang hinihingi. Ngunit dahil sa tahimik na ito, kapag umina ang bato, napakadali mong balewalain ang mahahalagang senyales. Sa clinical na practice, napansin ko na ang bato ay hindi biglang nasisira kundi unti-unting humihina sa napakaliit na mga hakbang. Kung minsan, nawawala ang higit sa kalahati ng function, ngunit hindi pa rin naglalabas ng malinaw na sakit ang katawan. At iyon ang nagiging dahilan upang maraming matatanda ang napupunta sa sitwasyon ang huling pagtuklas kung kailan napakahirap na ang pag-ayos. Hayaan mong makwento akong isang pamilyar na kaso upang mas madali mong maunawaan. Si Nanay Rosa, 68 taong gulang, naninirahan sa Davao, ay napakaingat sa kanyang pagkain. Mahilig siya sa pagkain na hindi maalat, limitado ang langgis at may regular na pamumuhay. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, nagsimula siyang umihi ng maraming beses sa gabi. Minsan ay 4 hanggang 5 beses bawat gabi. Sa simula, inakala niya na ito ay senyal lamang ng pagtanda o dahil sa pag-inom ng tubig sa gabi. Ngunit sa katunayan, ito ay senyal na ang kakayahan ng bato
na magkonsentrat ng ihi ay bumaba. Kapag hindi na gumagana ng epektibo ang glomeruli at tubules, hindi na kayang panatilihin ng katawan ang tubig at electrolytes ayon sa biological rhythm na nagreresulta sa patuloy na paglabas. Dahil dito, ang pagtulog ay nababawasan, ang katawan ay napapagod, at mas mahalaga, ang bato ay walang oras na magpahinga upang ayusin ang sarili. Hindi ito maliit na senyales kundi isa sa mga maagang senyales na kailangang bigyang pansin. Ang isa pang senyales na madalas na binabalewala ng marami ay ang bahagyang pamamaga sa umaga pagising. Kung napansin mong mabigat ang iyong mukha, bahagyang namamaga ang mga talukap ng mata, o kapag pinindot ang lig o binti, lumulubog ang balat at tumatagal ng ilang sandali bago bumalik sa normal, ito ay sintomas ng interstitial fluid retention. Sa pisyolohiya, nangyayari ito kapag nabawasan ang kakayahan ng bato na magpanatili ng protina sa dugo na nagbabago sa colloid osmotic pressure at nagiging sanhi ng paglabas ng tubig sa mga daluyan ng dugo. Nais kong lubos mong maunawaan ang isang bagay, hindi laging malinaw ang pamamaga. Minsan, ito ay pakiramdam lamang ng pagkabigat o mas masikip ang sapatos sa umaga. Ngunit ang mga maliliit na pagbabagong ito ay mga maagang senyales ng kawalan ng balanse sa katawan. Isa pang senyales na palagi kong pinapayuhan ang mga pasyente na bigyang pansin ay ang matagal na pag-ihi na may bula. Kung mabilis na nawawala ang bula, kadalasan ay hindi ito dapat ikabahala. Ngunit kung makapal at maliit ang bula at matagal itong nananatili, maaring ito ay senyales ng proteinuria. Ibig sabihin ay tumutulo ang protina sa glomerular filter. Kapag nasira ang filter membrane, ang mahahalagang sangkap na kailangang panatilihin ng katawan ay inilalabas. Gayunpaman, kailangan ko ring bigyang diin upang hindi ka mag-alala. Hindi lahat ng may bula ay nangangahulugang malubhang sakit, ngunit kailangan mong obserbahan ito kasama ng iba pang mga senyales tulad ng pag-ihi sa gabi, matagal na pagkapagod. Ang mahalaga ay sundin ang pagbabago sa paglipas ng panahon, hindi ang pagtatasa sa isang solong obserbasyon. Sa mga pagsusuri sa laboratorio, ang creatinine index ay kadalasang ginagamit upang surin ang function ng bato sa matatanda. Kung ang index na ito ay unti-unting tumataas mula sa humigit kumulang 1 hanggang 1 at 30, pagkatapos ay 1 at 50 mg DL, ito ay isang senyales na kailangang bigyang pansin. Sa halip na maghintay hanggang sa tumaas ito bago magsimula ng intervention. Dahil sa pisyolohiya, kapag malinaw na tumaas ang creatinine, kadalasang bumaba na ang function ng pagsala ng malaki bago iyon. Isang napakahalagang punto na nais kong tandaan mo, kapag ang glomeruli ay nakaroon ng fibrosis, hindi na ito makakabalik sa orihinal nitong estado, ngunit ganap nating mapapabagal ang prosesong ito at mapapabuti pa ang natitirang function kung maayos ang pag-ayos. Hindi ito galing sa isang mahiwagang gamot, kundi mula sa ritmo ngang buhay na akma sa katawan. Sa maraming pag-aral at maging sa aktwal na paggamot, napansin na ang mga salik tulad ng talama na pamamaga, metabolic disorders, at matagal na stress ay lahat ay nag-ambag sa pinsala sa glomeruli. Ang mga taga-pagbahiwatik nga pamamaga tulad nga CRP ay maaring bahagyang tumaas sa katawan ng walang malinaw na sintomas, ngunit tahimik na nakakaapekto sa mga malilit na daluyan ng dugo sa bato sa makatuwid. Kung ikaw ay may mga senyales tulad ng pag-ihi sa gabi, pananakit ng likod, bahagyang pamamaga, hindi mahimbing na pagtulog,
huwag mong ituring na normal na bahagi lamang ng katandaan. Ito ay maaring ang paraan ng iyong katawan upang ipaalam na kailangan ng bato ng mas maraming atensyon. Ikatlong bahagi, tatlong pinakamasamang pares ng pagkain at ang mekanismo ng pagkasira ng bato sa mga matatanda. Mahal na mga kababayan, kapag umabot sa gitna at matandang edad, lalo na angga may dati ng sakit tulad ng diabetes o hypertension, ang vascular system sa bato ay hindi na nababanat tulad ng dati. Ang malilit na microvessels na nagpapalusog sa glomeruli ay parang manipis na sinulid na yon. Kahit isang maling epekto lamang sa ritmo ay maaring makagambala sa buong proseso ng pagsasala. Sa ganitong sensitibong estado, kung hindi sinasadyang patuloy mong ginagawa ang manggagawi sa pagkain na makasalungat, ito ay parang tahimik mong pinalalala ang nagpapaalap na reaksyon at pinapataas ang pressure sa pagsasala na nagpapahirap sa bato araw-araw. Hindi ko ginagamit ang masyadong matitinding salita upang mag-alala ka, ngunit mula sa klinikal na karanasan, kailangan kong ipaliwanag na mayroong mga kombinasyon ng pagkain na tila masustansya, ngunit para sa mga mahigit 60 taong gulang, nagiging mapanganib na metabolic burden ang pag-unawa ng tama upang ayusin ang iyong sarili, ang paraan upang protektahan ang iyong kalusugan ng matalino at sustainable. Una, ang ugali ng pag-inom ng gatas kasama ng itlog sa umaga. Ito ay madalas kong nakikita sa mga matatanda na may hangaring magpalakas. Totoo na ang parehong pagkain ay mayaman sa nutrisyon. Ngunit ang problema ay hindi nasa bawat individual na pagkain kundi nasa mekanismo ng pagdagdag ng mineral, lalo na ang phosphorus. Ang isang basong gatas ay maring naglalaman ng humigit kumulang 230 mg phosphorus at isang itlog ay humigit kumulang 100 mg. Nung bata pa, kayang iproseso ng malusok na bato ang halagang ito ng medyo madali. Ngunit kapag bumaba ang function ng pagsasala, lalo na sa ilalim ng 60%, ang labis na phosphorus ay magsisimulang maipon sa dugo. Sa puntong iyon, kailangan nga tawan na ay activate ang isang compensatory mechanism, ang pagkuhang calcium mula sa mabuto upang balansehin na humahantong sa tahimik na osteoporosis. Ngunit ang mas mahalaga ay ang calcium at phosphorus na ito ay may tendensiyang magdeposito sa daluyan ng dugo, kabilang ang mga daluyan ng dugo ng bato na lumilihan ng microscopic calcifications. Sa paglipas ng panahon, binabawasan nga depositong ito ang pagkalastiko ng mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi upang mawalan ng kakayahan ang glomeruli na magsala ng malambot tulad ng isang lambat na tumitigas at unti-unting napupunit mula sa loob. Sa isang siyentipikong pananaw, ito ay isang proseso na naunay sa mineral metabolism disorder at oxidative stress. Sa pilosopiya ngang pangangalaga sa kalusugan, ito ang resulta ng hindi tamang pagkain sa tamang oras, tamang dami, at tamang kondisyon ng katawan. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na hindi lahat ng masustansiya ay mabuti, kundi kailangan itong maging tama sa oras na ang katawan ay may sapat na lakas upang tanggapin. May isang kaso akong nakatakpo kung saan si Mang Tonyo, 65 taong gulang sa Laguna, tuwing umaga ay umiinom siyang mainit na gatas at kumakain ng 2 itlog na may matibay na paniniwala
na siya ay nagpapalusog ng kanyang bato. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng likod, mas madalas na pag-ihi sa gabi, at ang kanyang creatinine ay tumaas mula sa 10 hanggang sa 40 mg DL. Nang ayusin niya ang kanyang dieta, binawasan ang kombinasyong ito at lumipat sa mas magaan na protina tulad ng steamed fish o tofu, kasama ang pagkain ng agahan ng maaga at hindi maalat. Pagkaraan lamang ng ilang buwan, bumalik sa normal ang kanyang matagapagpahiwatig at bumuti ng husto ang kanyang pagtulog. Kaya pinapayuhan ko kayo na paghiwalayin ang mga pinagmumulan ng protina na mayaman sa phosphorus at huwag itong kainin nang sabay-sabay sa isang kainan, lalo na sa umaga pagkatapos gumising ang katawan at ang filtering system ay hindi pa optimal. Sa halip, pumiling madaling matunaw na protina sa katamtamang dami at laging tandaan ang prinsipyong pagkain upang pakainin ang bato, hindi upang subukan ang tibayng bato. Ikalawa, ang paggamit ng masyadong maalat na asin, patis at toyo kapag kumakain ng itlog. Mahal na mga kababayan, mayroong nga gawi sa pagkain na tila napakaliit, napakapamilyar sa mga pagkaing Filipino, ngunit may dalang mga pisyolohikal na kahihinatnan na kung hindi lubos na naunawaan, hindi sinasadyang naglalagay tayong malaking presyon sa ating mga bato araw-araw. Isa sa manggagawi na iyon ay ang pagkain ng itlog na may asin, patis, o toyo na masyadong maalat upang mapalakas ang lasa at matabunan ang natural na lansa. Lubos kong naunawaan ang pakiramdam ng pagnanais na kumain ng masarap, lalo na sa katandaan kapag bahagyang nabawasan ang panlasa. Ngunit ang mahalaga ay hindi na kayang iproseso ng katawan ang pagkain sa paraan na ginagawa nito noong bata pa. Kapag sabay-sabay mong kinakain ang protina mula sa itlog at mataas na sodium, ang bato ay hindi lamang sumasala kundi pumapasok sa estado metabolic stress. Sa siyentipikong pananaw, pinapatas ng sodium ang osmotic pressure sa loob ng daluyan ng dugo na nagpapanatili ng tubig sa katawan, na nagpapatas ng circulating volume. Kasabay nito, ang protina mula sa itlog pagkatapos ang metabolismo ay gumagawang urea at mga basura na kailangang ilabas. Kapag sabay na lumabas ang dalawang salik na ito, ang glomeruli ay inilalagay sa sitwasyon ng pagtanggap ng mataas na presyon at pagtaas ng filtering capacity, parang isang lumang makina na pinipilit na patuloy na gumana ng walang pahinga. Maraming pandaigdigang rekomendasyon sa medisina ang nagbigay diin na ang pagkonsumo ng sodium na lumampas sa inirekomendang antas araw-araw ay naugnay sa pagbilis ng proseso ng glomerular sclerosis na nakpapababa ng pagkalastiko ng renal microvascular system. Kapag ang presyon sa mga capillaries ay tumaas ng matagal, maaari silang magkaroon ng microscopic damage na humantong sa pagtagas ng protina sa ihi. Iyon ang oras na nagsisimula kang makita ang mga senyales tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, bula sa ihi at pagkapagod. Nakatakpo akong isang matandang Gino sa Iloilo. Bawat kainan ay mayroong napakaalat na itlog na niluto dahil ito ang nagpapagana sa kanya. Hindi siya kumakain ng langis o matamis. Iniisip na napakalusok niya sa pagkain. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, nagsimula siyang umihi ng madalas sa gabi, bahagyang namamaga ang kanyang nga paa sa umaga at tumaas ang kanyang creatinine sa 1040 mg. Nang ayusin niya ang kanyang dieta, binawasan ang alat, lumipat sa mas magaan na pagluluto at kumain ng mas maaga sa araw, malinaw na bumuti ang kanyang kondisyon sa loob lamang ng ilang buwan. Nagpapakita iyon na ang problema
ay hindi na sa pagkain kundi na sa paraan ng paggamit at dalas. Ang isang itlog kung lulutuin ng hindi maalat at kakainin sa tamang dami ay maaring maging magandang pinakmumulan ng nutrisyon. Ngunit kapag sinamahan ng masyadong maraming asin, nagiging metabolic burden ito sa bato. Kaya pinapayuhan ko kayo na magsimula sa napakasimpleng bagay. Unti-unting bawasan ang alat, sukatin ng eksakto ang pampalasa sa gramo, at sanayin ang inyong panlasa sa natural na lasang pagkain. Sa simula ay maaring tila walang lasa, ngunit pakaraan ng ilang panahon, angkop ang panlasa at mapagtatanto ninyo na ang pagkain ng hindi maalat ay hindi kawalan ng lasa, kundi isang paraan upang maging mas magaan ang katawan. Ikatlo, ang ugalingang pag-inom ng malakas na tsaa pagkatapos kumain. Mahal na mga kababayan, ito ay isang napakapopular na ugali sa kulturang Asyano, lalo na sa mga matatanda. Pagkatapos kumain, ang isang tasa ang mainit na tsaa ay nakakatulong upang gumaan ang pakiramdam, linisin ang bibig, at tila nakakatulong sa panunaw. Ngunit sa isang siyentipikong pananaw, kung hindi wastong ginamit sa tamang oras, ang kawi na ito ay maaaring magdulot na malaking epekto sa sistema ng pagtunaw at hindi direktang sa bato. Ang tsaa, lalo na ang malakas na tsaa, ay naglalaman ng tannin, isang compound na may kakayahang magkombina sa protina sa pagkain upang bumuo ng mahirap tunawing kompleks. Kapag kumakain kang pagkain na mayaman sa protina tulad ng itlog at karne at umiinom ka agad ng malakas na tsaa pagkatapos, ang prosesong panunaw ay maaring bumagal na nagpapababa sa kakayahan ng pagsipsip ng nutrients. Hindi lang doon nagtatapos. Kapag hindi ganap ang panunaw, ang pagkain ay maaring manatili ng mas matagal sa bituka na madaling magdulot ng kabak, bahagyang constipation o matagal na discomfort. Sa matagal na panahon, ang metabolic product sa bituka ay maaring tumaas na nagiging sanhi upang ang katawan ay magdagdag ng detoxifying activity. Kasama ang bato, hindi ko sinasabing masama ang pag-inom ng tsaa. Sa kabaliktaran, kung ginagamit ng tama, ang tsaa ay maaring magbigay ng maraming benepisyo tulad ng bahagyang antioxidant effect at relaxation ng nervous system. Ngunit ang mahalaga ay ang tamang oras ng paggamit. Pagkatapos kumain, kailangan ng sistema ng pagtunaw ng oras upang iproseso ang pagkain. Kung umiinom kang tsaa ng napakaaga, lalo na ang malakas na tsaa, hindi sinasadyang ginagambala mo ang prosesong ito. Sa aking practice, maraming matatanda na may ugaling ang pag-inom na tsaa pagkatapos kumain ay kadalasang nakakaranas ng mga problema tulad ng mabagal na panunaw, hindi mahimbing na pagtulog, at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Nang ayusin nila sa pamamagitan lamang ng paglilipat ng oras ng pag-inom ng tsaa pagkatapos kumain ng humigit kumulang 1 hanggang 2 oras at pagpili ng mas mahinang tsaa, malinaw na bumuti ang kanilang kondisyon. Sa mas malalim na pananaw, nais kong maunawaan mo na ang bato ay hindi gumagana ng nakapag-isa, kundi mahigpit na nakakaugnay sa sistema nga pagtunaw. Kapag malusok ang bituka, maayos ang proseso ng pagsipsip at pagtatanggal ng toxins. Magaan ang pasanin ng bato. Sa kabaliktaran, kapag may metabolic disorder, ang bato ay kailangan pang magpasan ang trabaho na hindi naman nito dapat gawin. Kaya, sa halip na uminom ng tsaa pagkatapos kumain, mari kang pumili ng mainit na tubig o magpahinga lamang upang mabigyan ng
oras ang katawan na natural na matunaw ang pagkain. Pagkatapos, kung gusto mo mag-enjoy ng isang tasa ng mahinang saa bilang paraan ng pagpapahinga, hindi upang pilitin ang katawan na iproseso pa, mahal na mga kababayan, kung sa tatlong gawin na ibinahagi ko, napansin mong ginagawa mo ang isa o higit pa, hindi ito dapat ikabahala kundi isang pagkakataon upang ayusin mula ngayon. Sa edad na ito, bawat maliit na pagbabago ay may malaking halaga. Hindi kailangan ng anumang komplikado, kailangan lamang ng bahagyang mas magaan na pagkain, bahagyang mas tamang oras ng pag-inom, at ang iyong mga bato ay makakahinga ng mas magaan. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomentong dalawa sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung nagbibigay ka pa rin nga atensyon at sumasama sa akin sa paglalakbay na ito ng malusok na pamumuhay, dekalidad na pamumuhay, araw-araw. Ikaapat na bahagi, ang medikal na katangian ng nephrotoxins at oxyterols mula sa pakprito nga itlog. Mahal na mga kababayan, kung gusto nating lubos na maunawaan kung bakit ang maliliit na pagbabago sa ating pagkain ay maaring maging mahalaga sa kalusugan ng bato sa mahabang panahon, kailangan nating suriin ang pinakapangunahing estrukturang medikang bato. Ang bato ay hindi isang simpleng filter bag kundi isang napakakomplikadong sistema na binubuo ng humigit kumulang 1,000,000 functional units na tinatawag na nephron sa bawat bato. Ang bawat nephron ay isang kumpletong microscopic machine na binubuong glomerulus kung saan sinasala ang dugo at ang tubule kung saan muling sinisipsip ang mahalagang nutrients na kailangang panatilihin ng katawan sa paglipas ng panahon. Lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang bilang at kahusayan ng pagana ng nephrons ay unti-unting bumababa. Ito ay isang hindi maiwasang biological rule. Sa edad na humigit kumulang 70, ang kakayahan ng pagsasala ng bato ay maaring kalahati na lamang kumpara noong kabataan. Nangangahulugan iyon na bawat natitirang makina ay kailangang gumana ng mas mahirap upang makabawi. At dahil dito, mas nagiging sensitibo sila sa lahat ng epekto mula sa dieta at pamumuhay. Mula sa klinikal na pananaw, madalas kong ipinapaliwanag sa mga pasyente na ang mga bato sa katandaan ay parang isang pabrika na nagpapatakbo ng ilang dekada. Wala na itong labis na kapasidad kung maglalagay kang malinis na material sa tamang ritmo. Ang pabrika ay patuloy na gumagana ng matatag. Ngunit kung maglalagay ka ni mega nagpapalab na kadahilanan o metabolic toxins, mabilis na mag-overload ang sistema. Isang mahalagang salik na binibigyang diin ng modernong agham ay ang mababang antas ng talama na pamamaga na kadalasang makikita sa mga tagapagpahiwatig tulad ng CRP. Kapag ang pamamaga na ito ay nagpapatuloy dahil sa maling paraan ng pagkain, ang mga nagpapaalap na mediators ay maaring makapinsala sa manipis na filter membrane ng glomeruli na nagpapababa ng pagkalastiko at kakayahan ng pagsala. Sa paglipas ng panahon, ang mga unit ng nephron ay maring masira at mawalang ng function, at ang dapat tandaan ay napakalimitadoeng kanilang kakayahan sa pagbabagong buhay. Kaya nga, sa filosofiya ngang pangangalaga sa kalusugan ngang matatanda, hindi natin pinausapan ang ganap na paggaling kundi ang pagpapanatili ngang natitira at pagpapabagal sa proseso ng pagbaba. Iyon ang pinaka-practical at sustainable na paraan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang napakahalagang aspeto na naugnay sa paraan ng pagluluto ng pagkain, lalo na ang itlog.
isang pamilyar na pagkain sa agahan, maraming matatanda ang may ugali ngang pakprito ngang itlog sa mataas na temperatura, gumagamit ngang maraming langis, at piniprito hanggang sa maging golden brown o medyo sunok upang mapalakas ang lasa. Gayunpaman, sa isang siyentipikong pananaw, kapag ang pagkain, lalo na ang yolk ng itlog na naglalaman ng kolesterol, ay niluluto sa mataas na temperatura sa mahabang panahon, maring mabuo ang mga lipid oxidation products, kabilang ang mga compound tulad ng oxytrols. Ipinakita ng mga pag-aral sa nutrisyon na ang mga oxidized compound na ito ay maring naungnay sa pinsala sa endothelial ng daluyan ng dugo at pagtaas ng nagpapaalab na reaksyon, lalo na kapag madalas na kinakain. Kapag apektado ang vascular system, kabilang ang mga microvessel sa glomeruli, ang kakayahan ng bato na sumala at magpalit ng sustansya ay maaari ring maapektuhan sa paglipas ng panahon. Nais kong linawin sa iyo ng balansa. Hindi ibig sabihin na ang pagkain ng pritong itlog ay agad na mapanganib. Ngunit ang problema ay nasa dalas, temperaturang pagluluto at ang pangkalahatang pamumuhay. Kung ulitin ang gawin na ito araw-araw sa loob ng maraming taon, ang maliliit na epekto ay magtatambak at magiging isang malaking metabolic burden. Sa aking practice, maraming matatanda pagkatapos ayusin ang kanilang paraan ng pagluluto mula sa pagprito patungo sa pagpapakulo, pag-steam o bahagyang pagprito na may kaunting langis, kasama ang pagkain ng hindi maalat at mas maaga sa araw, ay malinaw na bumuti ang mga sintomas tulad ng pag-ihi sa gabi, pagkapagod sa umaga, at mas mahimbing na pagtulog. Ipinapakita nito na hindi kailangan ng bato ang malalaking pagbabago kundi ang mga tamang pag-ayos at pagtitiyaga. Mula sa pananaw ng filosofiya ng buhay, nais kong ipadala sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi kailangan ng katawan sa katandaan ang matinding stimulasyon kundi ang banayad at matatag na nutrisyon. Ang isang simpleng inihandang pagkain, kaunting langis, kaunting asin ngunit tamaang paraan ng pagluluto ay makakatulong sa bato na gumana. May makahimay ang lahat ng mga bagay na iyon ay tiyo, tila simple ngunit ang mga tahimik na desisyon na humuhubog sa iyong kalusugan sa susunod na 10 hanggang 20 taon. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ngang apat sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kong nagbibigay ka pa rin ng atensyon at sumasama sa akin sa paglalakbay na ito ngalusok na pamumuhay, dekalidad na pamumuhay araw-araw. Ikalimang bahagi. 3 mahiwagang pagkain na tumutulong magpabago at apulahin ang pamamagang bato. Mahal na mga kababayan, matapos nating talakayin ang mga babala at maunawaan ang mga pagkakamali na maaring tahimik na magpahina sa bato, nais kong pansamantala ninyong ipakpalaban ang pak-alala at tingnan ang mas maliwanag na direction. Sa klinikal na medisina, lalo na sa mga mahigit 60 taong gulang, hindi lamang natin pinag-usapan ang pag-iwas sa pinsala kundi mas mahalaga ang tamang pagpapalusog upang may balik ang natitirang bahagi. Ang bato ay hindi isang organ na kayang ganap na magpabago, ngunit ang mga natitirang glomeruli ay may kakayahang umangkop, bawasan ang pamamaga, at gumana ng mas epektibo kung mabibigyan ng tamang biological environment. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na hindi kailangan ng katawan ng himala, kailangan lamang itong gamutin ayon sa mga batas. Ang 3 grupo ng pagkain na ibabahagi ko sa ibaba ay hindi magic pills, ngunit
Kung maunawaan ng tama ang kanilang katangian at gamitin ng tama ang ritmo, maari silang maging biological levers upang mabawasan ang pasanin ng bato at maging matatag sa mahabang panahon. Una, pulang bell pepper. Sa practice ang nutrisyon para sa mga matatanda na may sakit sa bato, palagi kaming maingat sa potassium, isang mineral na kung may pon ay makakaapekto sa cardiovascular system. Gayunpaman, ang kawili-wili ay ang pulang bell pepper ay may mababang nilalaman ng potassium ngunit mayaman sa lycopene at vitamina C, dalawang sangkap na may malakas na antioxidant capacity. Nais kong mas malalim mong maunawaan, kapag tumatanda ang katawan, dumarami ang free radicals tulad ng kalawang na kumakapit sa mga daluyan ng dugo at sa glomerular filter membrane. Ang lycopene ay gumagana bilang isang biological protective layer na nakakatulong na mabawasan ang microscopic damage at limitahan ang pagtagas ng protina sa pamamagitan ng glomeruli. Sa katunayan, madalas kong pinapayuhan kayo na gumamit ng pulang bell pepper na bahagyang igisa sa olive oil o lutuin sa mahinang sabaw dahil ang banayad na pagluluto ay magpapanatili ng anti-inflammatory activity nang hindi nagpapataas ng metabolic burden. Ikalawa, sibuyas at spring onion. Ang maito ay dalawang napakapamilyar na pagkain ngunit ang kanilang halaga ay madalas na binabalewala. Ang pangunahing sangkap sa sibuyas ay quercetin, isang compound na may natural na kakayahang magpaluwag nga daluyan ngang dugo. Kapag umabot sa katandaan, ang mga daluyang ng dugo ng bato ay kadalasang bahagyang naninigas dahil sa epekto ng presyon ng dugo, hormones at proseso ng sklerosis. Ang quercetin ay nakakatulong na pasiglahin ang katawan na gumawa ng nitric oxide na nagpapalambot sa dingding ng daluyan ng dugo at nagpapabuti sa daloy ng dugo sa glomeruli. Kapag bumuti ang daloy ng dugo sa bato, ang proseso ng pagsasala ay nagiging mas maayos tulad ng isang ilok na nalinis pagkatapos ng mahabang panahon ng pagbara. Madalas kong ibinabahagi sa iyo na hindi lamang kailangan na bato na malinis kundi kailangan din itong mapalusog na sapat at regular na daloy na dugo. Ang pagsasama ng sibuyas na may kaunting malusok na taba, halimbawa mula sa pinakuluang itlog o steamed fish, ay makakatulong na mas mahusay na masipsip ang quercetin, ngunit kailangang panatilihin ang prinsipyo ng pagkain ng hindi maalat at katamtaman. Ikatlo, mansanas sa umaga. Sa sistema ng pagtunaw ng matatanda, ang malaking bituka ay gumaganap bilang isang napakahalagang transit station. Kung ang estasyon na ito ay nabarado, ang mga toxins ay babalik sa dugo at magdaragdag ng presyon sa bato. Ang mansanas ay naglalaman ng maraming pectin, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang magbigkis sa mga dumi tulad ng urea, creatinine at labis na sa bituka at nakaatulong na ilabas ang mga ito. Madalas kong inilalarawan ang pectin bilang isang biological net na tumutulong na panatilihin ang mga bagay na hindi kailangan ng katawan bago sila bumalik sa sirkulasyon. Kapag malinis ang malaking bituka, malaki ang nababawas sa pasanin ng bato sa pagsasala ng dugo. Gayunpaman, ang mahalaga ay dapat mong kainin ang mansanas
na may balat na nilinis, dahan-dahan kumain at nguwain ng maigi upang ma-optimize ang proseso ng pagsipsip mula sa siyentipikong pananaw na pinaksama sa praktikal na karanasan. Nais kong bigyang diin ang isang mas malalim na bagay. Walang pagkain na makapagpapagaling ng sakit sa sarili nito. Ngunit ang tamang kombinasyon ng pagkain, biological rhythm, at estado ng pag-iisip ang susi upang ang katawan ay natural na umayos. Ang isang magaan na pagkain, isang mahimbing na pagtulog, isang payapang isip, iyan ang kapaligiran para sa mga sustansya tulad ng lycopene, quercetin o pectin na ganap na may pakita ang kanilang halaga. Tandaan mo na sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang kumain ng maraming masustansyang bagay kundi ang kumain ng tama na kailangan ng katawan sa tamang oras na handa ang katawan na tanggapin, kapa nabawasan ang presyon sa bato, nakapagpapahinga ang mga daluyan ng dugo, at maayos ang pagana ng sistema ng pagtunaw. Natural na mahahanap ng katawan ang orihinal nitong balanse, at kung sa tingin mo ay nararapat na gamitin ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na 6 sa ibabang video. Hindi lamang ito isang senyales sa akin na nakikinig ka kundi isang maliit na pangako sa iyong sariling kalusugan. Ika-5 bahagi. Ang 8 minutong ginto sa pagpapakulo ng itlog. Mahal na mga kababayan, sa paglalakbay ngang pangangalaga sa kalusugan ngang bato at katawan sa gitna at matandang edad, palagi kong binibigyang diin ang isang tila napakasimple ngunit napakahalagang bagay. Ang paraan ngang pagluluto ay minsan kasing halaga ngang pagkain mismo. Ang isang itlog, gaano man ito kayaman sa nutrisyon, kung hindi tama ang pagluluto, ay maaring hindi sinasadyang maging pasanin sa glomeruli sa halip na tumulong sa pagpapagaling. Upang ganap na masipsip ngang katawan ang albumin, isang purong protina na tumutulong sa pagbabagong buhay ng tisyu ngang bato at pagpapanatilingang kalamnan ng hindi gumagawangang mapaminsalang oxidized products. Kailangan mong sundin ang isang napaka-partikular na prinsipyo na tinatawag kong 8 minutong ginto. Iyon ay kapag kumukulo na ang tubig, dahan-dahan mong ihulog ang itlog at bilangin ang eksaktong 8 minuto mula sa sandaling kumulo muli ang tubig. Hindi ka dapat magpakulo ayon sa pakiramdam dahil sa loop lamang ng ilang minuto na pagkakamali, malaki na ang pagbabago sa nutritional structure. Sa ideal na estado na ito, ganap ng luto ang puti na tinitiyak ang kaligtasan ng microbiological. Samantala ang pula ay malambot pa rin, basa, at nagpapanatili ng biological activity. Iyon ang balanse sa pagitan ng kaligtasan, madaling matunaw, at maksimum na pagsipsip. Maraming pak-araw sa nutrisyon ang nakapakita na ang itlog na niluto ng tama ay maaaring makaroon ng halos optimal na rate na pagsipsip na protina na nakakatulong na mabawasan ang dami ng metabolic waste na kailangang iproseso ng bato. Sa kabaliktaran, kapag pinakulo mo ang itlog ng masyadong matagal, lalo na higit sa 12 minuto, ang yolk ay magiging tuyo at makakaroon ng rice green na gilid. Ito ay senyales ng oxidation reaction at protein denaturation. Sa panahong ito, ang protina ay hindi na madaling maabsorb, bagus ay lumilikha ng maraming urea at labis na metabolic byproducts. Pinipilit ang bato na gumana ng mas mahirap upang mailabas ang mga ito. Para sa mga kabataan, maaring hindi ito gaanong kapansin-pansin, ngunit para sa mga mahigit 60 taong gulang, ito ay isang tahimik na presyon na nagtatamba sa paglipas ng panahon.
Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang isang itlog na niluto ng tama ay gamot na nagpapalusok ng bato, habang ang isang itlog na hindi tama ang pakaluto ay pasanin sa bato. Ang pagkakaiba ay hindi nasa presyo o uri ng pagkain kundi nasa pag-unawa at disiplina sa bawat maliit na detalye. Ika-6 na bahagi. Tamang oras ng pagkain ng itlog. Bakit sa agahan? Bukod sa paraan ng pagluluto, ang oras ng pagkain ay isa ring napakalalim na physiological na salik, lalo na para sa katawan na nasa edad 60 na. Sa aktual na pangangalaga sa matatanda, napansin ko na maraming matatanda ang kumakain ng tamang pagkain ngunit hindi gaanong binibigyang pansin ang biological rhythm ng katawan na nagiging dahilan upang hindi ganap na maipakita ang nutritional efficacy. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang katawan ay pumapasok sa physiological fasting state. Unti-unting bumababa ang energy reserves at nagsisimulang mangyari ang muscle catabolism upang mapanatili ang buhay. Sa matatanda, mas mabilis at mas tahimik ang prosesong ito na humahantong sa pagkawala ng kalamnan, panghihina, at pagbaba ng kakayahan sa paggalaw kung hindi agad mababayaran. Kaya nga, ang pagdagdag ng protina sa umaga ay hindi lamang pagkain kundi isang estratehiya para sa pangmatagalang pagpapanatili ng kalusugan. Kapag kumain ka nga itlog sa umaga, lalo na ang itlog na niluto ng tama, mabilis na masisipsip ang protina at makikilahok sa proseso ng pagbabagong buhay ng kalamnan, pagpapagaling ng sel, at pagpapatatag ng metabolismo. Ito ang oras na pinaka-epektibo ang pagtanggap ng katawan sa nutrisyon. Hindi lamang sa kalamnan, ang protina mula sa itlog ay nakakatulong din na patatagin ang blood sugar, nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan ng matagal, sa gayoy nililimitahan ang merienda at binabawasan ang metabolic burden sa atay at bato. Para sa mga may pabago-bagong blood sugar, ang pagpapanatiling agahan na may itlog ay makakatulong na patatagin ang katawan sa buong araw. Binabawasan ang pagkapagod at pagkahilo. Nais ko ring ibahagi ang isang pananaw na marami pa ring hindi lubos na naunawaan. Iyon ay ang problema sa kolesterol sa loob ng maraming taon. Ang itlog ay maling naunawaan bilang sanhingang mataas na kolesterol sa dugo. Gayunpaman, ipinakita ng modernong pag-aral na ang endogenous kolesterol na ginagawa ng katawan mismo ang pangunahing salik. Samantala, ang kolesterol mula sa pagkain ay may pangalawang papel lamang. Ang mas kapansin pa, ang yolk na itlog ay naglalaman na lecithin, isang sangkap na tumutulong sa emulsification ng taba at sumusuporta sa paglabas ng masamang kolesterol. Sa gayoy, nag-ambag sa protection ng mga daluyan ng dugo. Para sa mga matatanda na may mahinang pagkain, ang itlog ay hindi lamang isang magandang pagpipilian, kundi halos isang mahalagang pinagmumulan ng protina upang mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Nakita ko ang maraming kaso kung saan malinaw na bumuti ang kalusugan ng matatanda sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng ugali ng pagkain ng itlog ng tama sa umaga. Hindi ito mahika kundi resulta ng paggalang sa biological rules ng katawan. Kapag kumakain sa tamang oras, hindi lumalaban ang katawan kundi pinapalusok sa tamang ritmo. Ika-7 bahagi. Halimbawa ang 3 araw na detalyadong
menu para sa mga gustong protektahan ang bato. Mahal na mga kababayan, nang balikan ko ang paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan ng bato sa gitna at matandang edad, isang bagay ang napakalinaw sa akin, hindi lahat ay kulang sa kaalaman, kundi karamihan ay kulang sa isang konkretong roadmap upang magsimula. Kaya, ang pagbuong isang malinaw, pamilyar, at madaling gamitin na halimbawang menu ay hindi lamang makakatulong sa iyo na mabawasan ang pagkalito, kundi makakaliha rin ng physiological stability para sa bato araw-araw. Ang menu na ibabahagi ko sa ibaba ay hindi isang mahigpit na formula kundi isang estratehiya para sa pagpapalusok ngang bato batay sa agam ngang metabolismo at biological rhythm ngang katandaan. Ang tatlong makakaunay na prinsipyo na kailangan mong tandaan ay ang pagbalanse ng protina, pagbabawas ng labis na mineral, at pagdaragda ng natural na paglabas sa pamamagitan ng digestive tract. Ito ang paraan upang ang bato ay gumana ng kaunti ngunit mas epektibo sa halip na pilitin ang sarili na sumala ng dugo sa estado ng overload. Sa unang araw, ang agahan ay dapat magsimula ng magaan ngunit may malalim na nutrisyon. Ang isang soft-boiled egg na pinagsama sa malinaw na sabaw, tofu at isang platong berdeng gulay tulad ng spinach o broccoli ay lilihang isang napakagandang pundasyon para sa buong araw. Mula sa isang profesional na pananaw, lubos kong pinahahalagahan ang kombinasyong ito dahil ang protina mula sa itlog ay kumpleto, habang ang protinang halaman mula sa tofu ay nakakatulong na mabawasan ang nitrogen metabolic burden. Ang maberdeng gulay ay gumaganang parang isang auxiliary filter na nakakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng phosphorus at sumusuporta sa bituka na maglabas ng toxins. Ang isang maliit ngunit napakahalagang detalye ay ang pagluluto ng gulay at pagkatapos ay itapon ang unang tubig. Nakakatulong ito na mabawasan ang dami ng libreng potassium na napakabagay para sa mga may bahagyang pagbabangang funksyon ng bato. Sa tanghalian, maaari kang kumain ng isang malit na mangkok ng kanin na may sabaw ng seawit na niluto ng hindi maalat na may tofu. Ang seaweed sa aking clinical na obserbasyon ay hindi lamang nagbibigay ng trace minerals kundi sumusuporta rin sa banayad na antioxidant activity na nakakatulong na mabawasan ang tahimik na pamamaga sa lupngang nga daluyan ng dugo. Ang hapunan ay dapat na simple. Humigit kumulang 100 gram isda sa dagat tulad ng makrel o salmon na pinagsama sa berdeng gulay ay isang makatuwirang pagpipilian. Ang omega-3 sa isda ay nakakatulong na mapabuti ang pagkalastiko nga daluyang ng dugo ng bato. Sa gayoy sumusuporta sa mas matatag na daloyng dugo sa glomeruli sa gabi. Ang kabuuang protina sa araw ay humigit kumulang 45 hanggang 50 gram. Ito ang antas na kadalasan kong inirerekomenda para sa mga humigit kumulang 60 kilogram na may bahagyang pagbabangang bato. Sa ikalawang araw, mas flexible ang diskarte. Sa agahan, kalahati lamang ng soft-boiled egg ang dapat kainin kasama ang gulay na sopas at kaunting light pickled vegetables. Hindi ito pagbabawas ng nutrisyon kundi muling paglalaan ng protina sa buong araw. Kapag hindi inilalagay sa pressure ang bato mula pa sa umaga, magkakaroon itong mas magandang kondisyon upang gumana ng mas matatag sa kalaunan. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pagkain
ng kaunti sa umaga ay minsan nakakatulong sa bato na huminga ng mas madali sa buong araw. Sa tanghalian sa ikalawang araw, maaring pumili ng noodles na may maraming mushroom at gulay. Ito ay isang pagkain na nagbibigay ng pahinga sa bato dahil halos walang protina ng hayop. Ang mushroom ay isang napakahalagang pagkain dahil naglalaman ito ng soluble fiber at antioxidant compounds na nakakulong na mabawasan ang banayad na pamamaga sa katawan. Sa hapunan, humigit kumulang 100 g ng steamed o boiled chicken breast na pinagsama sa berdeng gulay tulad ng pechay o broccoli ay magbibigay ng sapat na enerhiya nang hindi naglalagay ng malaking presyon. Ang kabuuang protina sa araw na ito ay humigit kumulang 40 hanggang 45 gram na nakakatulong na bawasan ang glomerular filtration load, ngunit pinapanatili pa rin ang kalamnan. Ang ikatlong araw ay patungo sa pagiging magaan at madaling matunaw, lalo na angkop para sa mga may mahinang sistema ng pagtunaw. Ang agahan na may malambot na steamed egg ay isang napakatalinong pagpipilian kapag ang itlog ay steam kasama ngang gulay na tubig. Ang istruktura ngang protina ay nagiging malambot, madaling masipsip, nababawasan ang digestive pressure at nililimitahan ang paggawa ng basura. Ang pagsasama sa sariwang salad tulad ng lettuce, kamatis, pipino, at counting light olive oil ay makakatulong na madagdagan ang fiber at good fats na sumusuporta sa pagsipsip ng micronutrients. Ang tanghalian ay maring mushroom at repolyo na kongge, isang pagkain na tila simple ngunit may malaking kahulugan. Ang kongge ay nakatulong na makapahinga ang sistema na pagtunaw. Samantala, ang mushroom at repolyo ay nagbibigay ng fiber na nakakatulong na ilabas ang toxin sa pamamaguan ng bituka na nagbabawas ng presyon sa bato. Sa hapunan, maaari kang kumain ng humigit kumulang 100 grams steamed shrimp o squid kasama ang gulay tulad ng zucchini o bell pepper. Nagbibigay ng mataas na kalidad na protina ang seafood. Ngunit kapag ginagamit sa tamang dami at tamang paraan ng pagluluto, hindi ito nagiging sanhingang overload sa bato. Kung mas malalim mong susuriin, makikita mo na ang 3 araw na menu na ito ay hindi lamang pagkain kundi isang physiological regulation cycle ng bato. Ang unang prinsipyo ay ang pagbalanse ng protina ng hayop at halaman na nakatulong na mabawasan ang dami ng nitrogen waste na ginagawa sa proseso ng metabolismo. Ang ikalawang prinsipyo ay ang pagkontrol sa phosphorus at sodium dahil ang dalawang ito ay tahimik na naglalagay ng presyon sa glomeruli kung matagal na naipon. Ang ikatlong prinsipyo ay ang pagtaas ng natural na fiber na nakakatulong sa katawan na ibahagi ang pasanin sa bato sa pamamagitan ng digestive tract. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito, nais kitang imbitahan na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakakuha kang magandang kaalaman at nakita mo itong kapaki-pakinabang. Mahal na mga kababayan, kapag tiningnan natin ang buong paglalakbay ngang pangangalaga at proteksyon ng bato sa gitna at matandang edad, ang nananatili ay hindi ang komplikadong kaalaman kundi hindi hinihingi ng bato na labis kang magparusa sa sarili kundi hinihingi nito na maunawaan mo ang iyong katawan at kumilos ayon sa biological rhythm araw-araw upang matulungan kang makapagsimula ng madali. Ilalabas ko ito sa 3 malinaw, praktikal at agad na magagamit na hakbang simula bukas ng umaga. Hindi kailangan ng napakalaking pagbabago.
ngunit nagbibigay ng sustainable efficacy. Unang hakbang. Aktibong alisin ang mapanganib na kombinasyon ang pagkain. Ito ang pinakamahalagang pundasyon dahil kung hindi, alisin ang sanhi. Magiging limitado ang lahat ng pagsisikap sa likod. Dapat mong itigil ang ugaling ang sabay na pagkain ng itlog at gatas. Bawasan ang pagkain ng itlog na masyadong maalat na may asin o puro patis. At lalo na iwasan ang pag-inom ng malakas na tasaa pagkatapos kumain. Sa siyentipikong pananaw, ang media kombinasyong ito ay maaaring magpataas ng osmotic pressure, magdulot ng mineral metabolism disorder, at magipon ng basura na sa mahabang panahon ay umahantong sa glomerular sclerosis at nakakaapekto sa microvascular system. Sa filosofiya ng pamumuhay sa silangan, ito ang pagputol ng pinagmulan ng kaguluhan upang ang katawan ay makabalik sa natural na estado ng balanse. Ikalawang hakbang. Ibalik ang agahan na nakatuon sa pagpapagaling ng bato. Sa halip na kumain ayon sa dating gawi, maari mong simulan ang araw sa isang itlog na niluto ng tama ayon sa 8 minutong ginto na pinaksama sa pulang bell pepper, sibuyas, o spring onion na niluto ng magaan. Hindi lamang ito isang nutritional combination kundi isang estratehiya laban sa pamamaga at proteksyon ng mga daluyan ng dugongang bato. Tapusin ang agahan sa isang bahagi ng mansanas na kinakain ng may balat na nalinis na makakulong na magdagda ng soluble fiber, sumusuporta sa malaking bituka na maglabas ng toxins, sa gayoy binabawasan ang pasanin sa bato. Madalas kong sinasabi na kapag malinis ang bituka, magaan ang bato, kapag malinaw ang panunaw, maayos ang pagsasala ang dugo. Ikatlong hakbang. Panatilihin ang paglilinis sa pamamagitan ng mainit na tubig. Isang napakaliit na gawi ngunit may malaking halaga ay ang pag-inom ng humigit kumulang 200 ml na mainit na tubig pagkatapos na agahan sa loop ng humigit kumulang 30 minuto. Ang tubig sa temperatura na malapit sa katawan ay nakakatulong na natural na manipis ang dugo, sumusuporta sa sirkulasyon, at nakakatulong sa bato na ilabas ang dumi ng mas madali. Hindi ito ang sa pilitang pag-inom ng maraming tubig kundi ang pag-inom tamang oras upang suportahan ang physiological filtering rhythm ng nephron na iniwasang ang overload o retention. Mahal na mga kababayan, ang kalusugan ay hindi random kundi resulta ng mga pagpipilian na inulit araw-araw. Sa edad na ito, hindi kailangan ng katawan ang matinding pamamaraan kundi ang pagtitiyaga, pag-unawa at pakikinig sa sarili. Bawat tamang pagkain, bawat mahimbing na pagtulog, bawat sandaling ang payapaan ng isip ay isang hakbang na nakakatulong sa bato na magpahinga at magpagaling. Marami na akong nakilala na nagbago lamang nang harapin ang malaking gastos sa paggamot, mahabang araw ng pagkapagod at pagdepende sa makina, ngunit sa katunayan, ganap mong kayang pumili ng ibang landas. Ang landas ang aktibong pangangalaga at pag-iwas ng maaga. Ang maliliit na pagbabago ngayon ay hindi lamang para sa iyong kalusugan kundi ang paraan din upang mabawasan mo ang pasanin sa iyong pamilya at mapanatili ang iyong dignidad sa katandaan. Nais kong bigyang din muli ang mahahalagang keyword na dapat mong tandaan. Alisin ang maling gawi. Kumain ayon sa biological rhythm. Bawasan ang metabolic load. Suportahan ang natural na paglabas. At panatilihin ang kapayapaan ng isip upang makapagpahinga ang mga daluyan ng dugo. Ito ang pundasyon upang ang bato ay gumana ng tahimik at matibay sa paglipas ng mga taon. At kung maari, mangyaring ibahagi ang video na ito
sa iyong mamahal sa buhay, kaibigan at kapitbahay. Sino ang nakakaalam? Baka isang maliit na pagbabahagi mo lamang ang makakatulong sa isang tao na makaroon ng mas maraming pagkakataon na mamuhay ng mas malusog araw-araw